and forms a barrier. So it's not so reactive. It's real simple, it's real easy, it hits all the check marks in my boxes. Pangsahog nga sa sotanghon. Ang taas na! Pangsahog, Norcube Singles, 450 lang. May 5 times more meat. Para karneng-karne ang sarap. Kahit walang karne? Norcube Singles, 450 lang. Tita, ano kailangan matuyo agad eh. Hindi babaho. Tita, siguradong mabango sa Quicker Drying Downy. Na-prove na! Pag may Quicker Dry Downy, you can dry indoors kasi mas mabilis matuyo ang damit. Kaya mabango pa rin. Di amoy kunog. The best 5 pesos I ever spent! Downy Quicker Dry. Maski umuulan, mabango pa rin. Para di production number ang paglalaba, mag-use of 5-in-1 na. May 5-in-1 na galing para sa lapatang malinis at mabango. 5 pesos lang. Ganda happy sleep ko, no? 5-in-1? You serve 5-in-1. Ingat ka sa headache dahil pag nagsimula, pwede kang sumablay. Kaliwa pala. Kaya unang ramdam pa lang, i-Biogesic agad. Dahil ang mga taong walang sakit ng ulo, mas effective sa trabaho. Biogesic! Ingat! Pag naisip ko ang hair fall, parang Naluloka. minsan pag nakita ko to, I feel... like crying? Hindi. Parang may dandruff. Do you know falling hair can be caused by dandruff? Head & Shoulders removes dandruff and reduces hair fall up to 95% for him and for her. New Selecta Double Popsicle in chocolate and orange. 12 pesos only. Sa unang hirit, bisyong totoo ang unang hirit. Ang saya-saya sa unang hirit. Okay, nagbabalik po ang unang hirit. Narito na yung mga balitang dapat nyo malaman. Top hirit na tayo. Kritikal ang kondisyon ng dalawang menor de edad na sangkot sa insidente ng barilan sa isang mall sa Pampanga. Base po sa investigasyon ng pulisya, selos ang tinitignang anggulo na nagtulak sa isang 13 anyos na lalaki na barilin gamit ang kalibre 22 sa baril ang kanyang 16 anyos na partner. Naghiwalay raw kasi ang dalawa kamakailan. At matapos siyang barilin ng dating karelasyon, agad din nagbaril ang 13 anyos. Base man sa na-recover na umano'y suicide note, sinulat ng 13 anyos ang kanyang mga pagkakilanlan na tanda umano na pinaghandaan niya ang araw na ito. Nakasa din dito ang paghingi ng tawad sa mga magulang ng 16 anyos na partner. Bukod pa rito, binuhos din ng 13 anyos ang kanyang emosyon sa kanyang t-shirt na nagpapahayag ng kanyang pagmamahal sa kanyang binaril. Sa isang statement naman ng SM Management na napakaliit daw ng baril na ginamit sa krimen kung kahit mahirap itong makita sa kabila ng kanilang mahigpit na seguridad. Tinutulungan na raw nila ang pamilya ng dalawang biktima at balak na raw balik na raw ngayon sa normal ang operasyon ng mall. Kaya sa mga bagong gising po dyan, makibalitan tayo sa nangyaring pamamarilayan sa SM Pampanga. Dito po ngayon sa San Fernando, Pampanga, si Salima Refran. Sam, kamusta na yung dalawa? Iga, nananatili pa rin silang nasa critical na kondisyon ngayon, no? Pero sabi nga nung tatay mismo nitong 13 anyos sa binatilyo, hindi daw malayong naagrabyado ang kanyang anak para raw lumaban ito. Matagal na raw kasi nilang napapansing maraming nawawalang gamit sa kanilang bahay. At may resibo pa raw silang nakita na may pinapadalang gamit ang 13 anyos sa 16 anyos sa lalaking nabaril. Itinanggi naman ng ama nitong 16 anyos ang mga paratang ng ama nitong 13 anyos. So Igan, isa yan ngayon doon sa mga tinitignan din ngayon ng mga polis kaugnay ng investigasyon dito nga sa nangyaring pamamaril dyan sa SM Mall. Igan? Yung magulang nitong dalawang minor na ito, hindi magkakilala, Sam? Tama ka dyan, Igan, no? Hindi pa sila magkakilala, pero dahil nga sa nangyari kahapon na alam na nila yung existence nga ng isa't isa, hindi pa sila nagkakaroon na magkausap, although nadidiscover lang nila itong mga nangyari doon sa kanilang mga anak. So, yun yung mga information from both sides ngayon yung binubusisi ng mga pulis para nga mas magkaroon ng linaw itong nangyaring insidente kahapon. Igan? Maraming salamat sa Salima Refran. Sa ibang balita naman,
Nasa Tunisia na ang dalawang Pinay na kasambahay ng pamangkin ni Libyan leader Muammar Gaddafi matapos silang ma-rescue kahapon. Inaasikaso ng mga papeles sina Diana Jill Rivera at Mary Ann Ducos para sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Samantala, nakausap na raw ng ating embahada ang dalawang Pilipinang nagtrabaho rin sa kaanak ni Gaddafi na sina Zenaida Labugen at Raquel Dadang. Pero ang sabi nila, hindi raw muna sila uuwi ng Pilipinas dahil ligtas naman daw sila. Ikinatuwa naman ng Blas F. Ople Policy Center na ligtas na sina Rivera at Ducos. Pinuri rin nila ang labor attaché na nanguna sa rescue operation na balita raw nila'y parang eksena sa isang suspense novel. Samantala, patuloy naman ang investigasyon sa reklamo ng isang mag-asawa sa isang komadrona o midwife. Yan ay matapos daw nitong mabitawan ng sanggol sa isang lying-in clinic sa Rodriguez Rizal noong isang linggo. Kwento ng ina ng sanggol, ramdam daw niyang buhay ang kanyang sanggol ng isilang ito. Pero nang papaluin na sana ang sanggol para paiyakin, nabitawan umano ng komadrona ang bata. Nabagok daw ang ulo ng sanggol sa lababo at binawian ng buhay. Wala raw suot na guwantes ng komadrona nang hinawakan ng bata. Depensa naman ng midwife na si Lady Diane Bobadilla, patay na raw ang sanggol ng ipanganak ito. Bukod pa rito, sanay na raw siyang magpaanak. Naharap si Bobadilla sa reklamong reckless imprudence resulting in infanticide. Hindi makapaniwala ang pamilya ng isang Pinay matapos na patayin ng kanyang asawang foreigner sa Florida, USA. Noong isang taon, larawang pa ng masayang pamilya sina Karina at Gunther Florchinger ng ikasal matapos magkakilala po sa internet. Kasama pa ni Karina ang kanyang anak sa pagkadalaga nang mapagdesisyonan na makipagsapalaran sa buhay may asawa. At itong Sabado, nabasag ang masayang pagsama nila ng barilin siya ng kanyang asawa bago naman patayin din ang sarili. Ba? Mukhang kakausuhan yan, ha? Pero bago magbaril si Gunther, nagawa pang tumawag sa 911 para i-report ang ginawa sa asawa. Tinangka pa raw niyang sunugin ang kanilang bahay pero naagapan ito. Kwento ng mga kapitbahay ng mag-asawa, wala naman silang narinig na away bago nangyaring krimen. Kwento naman ng mga magulang ni Karina, nakilala pa raw nila ang 78 taong gulang na si Gunther nang pumunta ito sa Pilipinas noong nakaraang taon. Ang naiwang anak po ni Karina nasa pangalaga ngayon ni Michelle Ramos, kaibigan niyang kapwa Pinay sa Amerika. Sa programang On Call ng GMA News TV, nagkausap si Michelle at mga magulang ni Karina. Nag-aalala ngayon ang magulang ni Karina kung paano nila maiuwi ang labi ni Karina at ang naulilang apo. Ang DFA naman ang akong tutulungan nila ang pamilya ni Karina. Walang sinabi ko ng motibo, no? Ini-establish pa. Pero ang alam lang ay yung babae kasi si Karina, may anak siya sa pagkadalaga. Iniwan niya dun sa kapitbahay dahil ang sabi, ayaw daw makita ng bata na nag-aaway sila. At yun na nga ang kinahintungan nun. Samantala, sa ibang balita naman, dahil nagagamit na ang pagdapa sa mga kalsada bilang bahagi ng protesta ng ilang militanteng estudyante o mas kilala sa tawag na planking, alam niyo bang gusto na itong ipagbawal ng isang mambabatas? Sa isinusulong na Anti-Planking Act of 2011 ni Quezon City Representative Winnie Castelo, inaatasan ang DepEd at SHED na gumawa ng Code of Student Conduct kung saan nakapaloob ang pagbabawal sa planking bilang paraan ng protesta ng mga estudyante. Lubos na delikado raw kasi ang planking bilang uri ng protesta kung saan hinaharang ng mga estudyante ang katawan nila sa daloy ng mga sasakyan sa kalsada. Pero ang ilang militante tutol sa panukala, kabilang na ho dyan ang League of Filipino Students na nagsasagawa naman ng planking noong Lunes. Ang Manila Police District naghigpit na raw sa pagpaplank sa lansangan ng mga nagpoprotesta. At maging ang mga gumagawa nito bilang libangan. Ang panukalang batas tungkol sa pagbabawal ng planking bubusiin mamaya sa Talakayan with Igan. So meron daw ilalagay no planking imbis na no parking. No planking. Hindi, alam mo ito. No planking zone. Tatlong kaso halos ang pwede dyan sa, hindi mo na kailangan pagbawal yan eh. You know? Expression yan eh. Una, tingnan mo, saan sila nagpa-planking? Sa kalsada. Sa pedestrian. Una sa pedestrian, so bawal mong sagasaan. Nasa pedestrian. Pangalawa, ito'y nagpa-planking sila pag red light. Okay, pero nakakabala pa rin.